honestly, medyo na ano ako kapag iba yung nagdadirect sa akin na hindi ko kakilala. Nakapanibago lang. Nakapanibago. Ano din, syempre, parang first time ko siyang makausap nun. Oo, utos na utos agad ako rin, magagalit na. Welcome to the Black Shirt Crew Podcast. Ito ang podcast para sa mga church creative like you and me. More than just second tools, pag-uusapan natin ang buhay church creative behind the scenes and of course, our faith that fuels it all. Tara, samahan mo kami sa aming kwentuhan. Hello! Hi guys! Welcome to the Black Shirt Crew Podcast. Yes, we're back. Mhm. Back na back. Kailan ba yung huli natin? Yung Limitless, before tayo mag-Limitless, correct. Nakalimutan ko na pala mapaggamit na ito. Ganto ba kalaya? Actually, nagkapalit nga kami ni Kuya Pat kanina ng pwesto. Anyway. So, parang sobrang tagal na talaga. Feel na feel niya. Ito nga actually itatry ko nga, papasadaan ko yung intro, yung usual intro ko. Welcome to the Black Shirt Crew Podcast, ang podcast para sa mga church creatives like you and me. Parang mas gumanda. Very natural yun. Oo, pickles. Ay, sorry. may inside joke po kami. Baka may mabanggit kaming word na random. Anyway, for this episode, we are gonna be your hosts. My name is Chris. My name is Chevy. Hoy, nag-aanta yan. Ako si JR. Yan ako si Pat. Nakalimutan na talaga. Wow, newcomers. Mga newcomers kayo. Magandang tanghali po sa lahat. Yes. Welcome to our episode 12. Yes. Ang episode na where pag-uusapan natin ang kanya-kanya nating mga anong Tagalog ng experience? Karanasan. Mga do's and don'ts sa mga events na ginawa natin, mga live stream. Kung kayo mga nagla-live stream kayo, may mga events kayong ginagawa. So, learn from our mistakes. So, yung mga natutunan namin along the way. Marami tayong mga ginawa bukod sa Limitless, di ba? Nag-volunteer din tayo sa Enforce. Diba? And later Event of ma-unpack natin yan. Yeah. Pero before that, maganda sana kung i-comment nila, di ba? Yung mga nanonood, kung saan sila sino. galing, di ba? From what church? Or kung galing kayo ng Limitless, di ba? Kung nakita nyo kami dun. Wow! Meron mga, uy, di ba ikaw yung main host dun sa yung gwapo dun sa gitna. Wow! 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 Sabi nga. Okay. Sabi sa akin, may lumapit din eh. For the content lang. Sa akin may lumapit. Tonto nga yung mga church na lumapit sa akin. Ako na-touch. Dami nagpa-autograph. Hindi. Sabi, ay, kalbo ka pa talaga. Kalbo ka pala talaga sa personal. Mukha bang... Joke Pero lang. sir, question lang. So, kalbo. Sige nga, ano bang story behind? Napasubo. Mahabang usapan yan. Sige. Sabong episode yan. Oo, naku, mahabang usapan yan. But before we move on, why don't we share kung anong trending? Lalo na matagal na tayo nagka-episode. Oo nga. Marami tayong babalita. So yes, let's start. So, Ito, mainit-init. Galing pa sa bakery. Medyo ko lang. Nauso ngayon, kung napapansin nyo, yung mga AI-generated na videos na nagiging influencer yung mga biblical figures. Ayan. So, alam nyo yun, kumbaga, nakaganon sila, naka-selfie style, ganyan. Tapos, very comedic yung atake. Pero, nakakatuwa kasi actually, pwede natin ipanood sa kanila muna eh. Sige, pasilip nga. Yan ay si Moses. I-stream natin. Yes, para marinig nila yung sinasabi. Your boy David here, about to yeet this little stone at Goliath and see what happens. Okay, so I told y'all to trust the process, but no, y'all wanted to stay in Egypt stacking bricks. Very funny. Kung hindi nyo pa siya napapanood, yan yung mga sikat. Actually, hindi lang yan. Siya yung nagpasimula, yung video na yun from Pa-viral. AJ Ace, ganyan. Pero meron na rin mga ibang gumaya, nagpa-prompt din sila. Gawa doon sa bagong ngayon sa Google View 3. Grabe, pamalakasan yung mga prompt nila dyan. Dami mga Pinoy na version na ganyan, di ba? Oh, yung mga lola, yung mga lumilipad. Lolang lumilipad. Sa space. I cannot ganyan. wait for Filipinos to use Kasi video. yung isa nagbablog siya sa impyerno. Yung free ba na yun, ilang minutes ang pwedeng Ayun, i-generate? 8 seconds po. 8 seconds? 8 seconds, pero wala, technically walang free ata si Vio.
may limited time lang, parang free use sa una. Actually, may mga, syempre, ayan, million yung views niya, di ba? Hindi maiwasan na mixed comments, di ba? May mga debate na, baka parang mockery. Pero iba talagang, parang isang way para ma-reach yung youth, yung Gen Z, di ba? Yeah. Ako para sa akin naman, may target audience talaga siya. Di ba? Kung talagang Christian ka na, magigas mo yung humor eh. Yeah. Pero Diba? pag hindi ka Christian, hindi mo hindi, pero except si Jesus, syempre, kilala siya. Yung other characters. Ano kaya yung reaction nila dun na si Jesus parang nakangiti pa habang nakaano sa Ayun. Pinaka-weird eh. Sino naghawak ng camera? Yun yung gusto ko malaman. Tsaka nasa tomb. Nasa tomb. Okay, Pero next. crazy talaga yan kay Ben. Ang next naman ay sakto kasi since sinimulan na ni Chevy yung VO. And yeah, actually yun yung next na trending natin is yung Google launches VO 3. So mas latest na model siya in video generating. And not only can it produce tawag dito yung nakakaloko na video, realistic na. It can also produce yung audio niya na matching dun mismo sa content ng video. Now, when I tried it, if you just listen to the phone, talagang minsan feeling ko mas mataas na yung percentage na hindi mo siya mapapansin na AI. Lalo na kung scroll ka lang or scroll. Kasi the first thing na we react to pag nagsa-scroll tayo, one of it is audio. Kasi pagka-scroll mo yung mga naka-autoplay na video, syempre yun yung magsaset ng difference kung ano ba tong pinapanood ko. And nung trinay ko siya, kung hindi ka naka-earphones, hindi siya halata. Pero kung naka-earphones ka, tunog Zoom call siya na yung may noise Naka-denoise. Walang masyadong background ambient. Masyado siyang malinis. Pero may mga videos na I think depending on your prompt na yun, may mga videos na may ambient noise siya. Oo. Ayan, actually lahat ng videos na yan. Ayan, yung video na yan. Yeah, ayan, yan pa. Hanip naman yun. Ako believe ako kapag AI pala yan. Kala ko totoong kapag nilagyan nila ng wrinkles yung face. Oo. Mga May halata gloss. pa rin pag malapit eh. Yeah, oo. Pag sobrang smooth ng skin. And isa pa sa mga impressive dito is yun nga ginagaya nila yung vlogger style na Content. na content. Yung prompt alam mo isa sa mga tawag dito nakita kong footage is pati captions ginaya ng AI. Yung kung paano mag-caption. Naglagay siya ng caption. Oo, kung paano sa video. kung ano yung template na caption na madalas natin ginagamit. Hindi naman for- misspelled yung words. Hindi siya misspelled. May nakita ako yung parang game, yung ini-stream niya yung game niya. Yeah. Diba? Yeah, isa pa yun. Oo, yung So gumawa maliit- mismo si Vio ng fake na video game. Yeah. Oh. Tapos sa ibaba, may maliit na screen ng Intricate streamer. ng details nun, no? Yeah, that's very... doon ako una naloko. No? Kasi maliit lang screen niya. Hindi ko Isip napansin. ko, kumbaga parang, syempre bagong technology siya. Saan natin siya pwedeng gamitin sa church? I mean, and sa Christian, I think maganda siya sa mga parables or yung mga confusing na image tease ng... storytelling. Oo. O kaya yung Jonah, ano ba yung interpretation ng Anong itsura AI? sa loob ng Oo. ng fish. Meron na rin. Meron din. Yung mga vlog na rin ako nakita na ganun. Ano ba? Kunyari, nasa Nakaganon lang ba Kasama siya? dun sa pinakita kanina. Yeah. Tuwa nga siya. Nasa loob siya ng fish eh. Ganun ba yan? Yung itsura niya. Alam ko hindi. Funny Okay. talaga. Yeah. Ayun. Sa akin naman, so merong news na lumabas na merong isang AI company, pangalan niya Builder AI, based in UK ata to, na nag-close for bankruptcy Builder kasi AI. they claim na isa silang AI company. So sabi dito, Builder AI was a startup that claimed to use AI to build apps. So kumbaga yung purpose ng AI is to build apps easily. Siyempre hindi naman lahat tayo marunong gumawa ng apps, 'di ba? So yun yung parang pinaka product nila, and then later on it was found out na behind that AI system were 700 human engineers doing the work Oh, okay. Totoong engineer. sa India. So Exploit.
kumbaga kasi parang syempre dahil promising yung company, maraming nag-invest, no? Ayun, sabi dito the company exaggerated its revenue by 300%. Ayun. So pero ang ending nito, they had done total debt of 100 million. Ayun. So kumbaga parang hindi ko lang paano ma-imagine yun, no, na parang isipin mo si ChatGPT kausap mo tapos may mga tao rin pala kausap mo. Ano yung mabilis din sila mag-type? Hindi, 700 people eh. O mabilis mag-copy-paste siguro. Copy nila from ChatGPT. Pero engineers di ba? Mapa-ay ka talaga dyan. Hindi, feeling ko naman yung engineer lang yun parang. Term lang. Term. 700. So imbis na akala mo AI na system, Tao pa rin. Uy, ang dami ko na kinakwento. Dami ko na ata na bulgar. Hindi, mas maganda pala yun kasi merong human touch yung Pero nabuking. Pero meron ako na-encounter na bagong word, AI washing. Ayan. So, using humans while claiming AI was in charge. Baliktad na. Human washing. Yeah. Share ko. Siyempre alam nyo na tong kanta na to, Your Way is Better. Sample. Diba? You know, I need you now. Parang iba. Hindi, kinanta namin yan. Sinayaw natin yan sa di ba? Pati yung mga, enjoy na rin sa trend. Pati yung ating mga participants sa event na yan. Nakakatawa, itong kanta na ito ni Forrest Frank. I think first time niya ata makapasok sa Billboard Top 100. Top Hot 100, di ba? A rare feat for a Christian artist. So nakakatawa, support natin yung mga ganyang artists that spreading na positive. Ako listener ako niyan. Di ba, na music. So kagaya ni Chris, di ba, soon magpo-produce na rin to ng mga sarili niyang kanta. Support natin yan. So maganda dito, yung nag-viral yung kanta niya, syempre pati yung sa TikTok, yung sayaw, nakapasok siya sa top 50 chart dahil sa viral dance craze nga na yun. Yes. So kung paano yung sayaw, papakita ni Chevy, ngayon na. sa darating na panahon. Sa darating na panahon. Sorry, magbibilang na sabi dapat niya ako dito, ang gusto ko sa kanya, I just can't take any credit for it, sabi niya. Wow. God's just been inspiring songs. Yung ginagawa niya na kanta, lyrics ng kanta. So, more than that, Dan, sana tingnan natin yung lyrics ng song. Ganda ng mga meaning ng kanta niya. And very catchy siya. Bagay na bagay sa panahon niya. Ang ganda niyan kasi, people are looking for good music. Even kasi hindi ka Christian, may mga talagang sumasali sa dance trend din. Yeah, oo. So, ganun siya kakatchy. Ano Check lang? it out kung hindi nyo pa alam. Question lang. Meron pang isang artist, di ko alam kung Christian siya. Si Christian Bautista? Ano? Go. You? These beautiful things that I got. Si Boone. Please Siya ba yun? stay. I want you, I need you, oh God. Don't. Nag-top din yung song na yan. I think Christian din siya eh. Tapos yung song niya is tawag dito, yung may slight nuance na siya, attributing to Christian. So yan yung grabe, Ibang genre. Wow. Yan yung mga viral things happening now. Amen. It's Namumuno been, tayo sa Yes. sa isang do part it. ng entertainment. Music Yes. industry, tsaka dance na din. Uy, dance. Na ipapakita ni Chevy ngayon sa Hindi na, wala. Ay, di ba? Wala ng time. later na lang daw. Ayun, sige, let's move on to our main topic for today, for this episode. Again, sa mga bagong manonood po namin, you can follow us. You can check out our episodes in YouTube and in Spotify. Yung live broadcast po namin na ito, makikita nyo rin sa Facebook namin, sa Asia Pacific Media and sa Media and Ministry Forum. So, you can join there para updated po kayo sa mga ganap ng Black Shirt Crew podcast. And okay, so our topic for today is actually very I'm excited to share. Excited ba kayo na Yes. na i-share kasi ang dami nating ganap recently. Ano ba ang mga ganap natin? Again, binanggit na natin yung kanina, meron tayong pinaka-fresh, Limitless. Yep. Oo. Congratulations. Thank you sa GCF for having us there sa church nila. It's a very beautiful church and very willing na servants of God, no? Yes. So thank you very much. And Very generous. tapos meron din sa Enforce where we nakapag-volunteer tayo. And we have Bicol. grabe yan. Yun natin yung pinaka gusto kong pangyayari sa na event. And we also had Synergize.
Memorable kasi sa kanya. kasi ang ganda ng pinagstayan natin. Yun. Kaya memorable kay Chris kasi maganda yung Airbnb. Yeah. Long travel naman kay Sir Jay. Paano ba naman? Nanonood tayo ng Netflix kada uwi. Anyway, so maybe we can share something about our experience, no? Kung ano man yung, you can share ano yung naging role nyo sa kung ano mang event yung gusto nyong pag-share. At ano yung highlight nyo for that event. So we can start na round na isa-isa tayo. Ano ang gusto mo? And madrama, encouraging, nakakatawa. What's in your heart today, Shab? Take it away. Ako muna. Take it away. Okay, kung memorable lang talaga na moment sa akin, yung galing sa Enforce. Ayun. Hindi ko talaga makakalimutan na yung first time ko na tatangkain na tumawid sa stage. Kasi 'di ba live stream, camera operator yung role ko doon. First time kong tatawid kasi may hiya pa ako na onti eh. Tapos nung tatangkain ko na, bigla nag-blackout. As in, Namatay lahat ng kuryente. akala ko, ako may dahilan, like na-trip ko yung power cord or anything. Like, alam ko namang wala. Alam ko talaga, parang nagagasa ko ang sarili ko eh. Pero, syempre, as in, sa gitna na ako, tapos biglang namatay lahat. Wait lang para doon sa nanonood yung Enforce ay isa itong conference ng mga pastor. Yes. So I think magkano? Ilang tao yun nandoon? Mga around 2,000 people no sa Camsur. It's a 4-day. Yeah, so doon nag-serve yung AP Media as part of the live stream coverage. Yes. Ayun. Tapos, kung nag-wonder kayo kung bakit daw namatayan, eto siya. Namatayan ng kuryente. ng kuryente pala. Ng kuryente. Hindi ko binuo. Pero kasi hindi lang siya, syempre, alam ko naman na hindi ako ang yung dahilan. Ano to? Apology ano? Kasi, sorry sa Sakto yung timing lang. Apology episode. Sakto lang yung timing. Kasi ilang beses din nag-blackout dun eh. Pero may mga ganong moments na kala mo ikaw yung may kasalanan. Pero hindi naman ikaw. Oo. Pero kahit may ganong interruption. Natawa ako na tuloy pa rin sa pag-worship ng mga tao. Kaso na bumalik yung, 'di ba, yung electricity. Napatawad mo na ang sarili mo. Nung nasaksak mo na ulit yung hinahugot mo. Yun na yun sa akin, yung memorable. Nakakatawa kasi. Nakatakot yun, no? Hindi ko talaga makalimutan yun. Yung feeling mo may naapakan ka pero wala. Or ikaw talaga nakaapak. Oo. Minsan, ikaw talaga may kasalanan. Kaya pating ka dun. Napatid ka. Oo. Pero usually sa live coverage, anong role mo? Anong ginagawa mo? Sa live coverage, actually first time ko to. Ako din naman, first time ko din. First time pa rin. Marami pa rin firsts na nangyayari sa akin dito sa AP Media. Kasi yung before nun, di ba, sa Synergize, yung last year pa. Oh. Documentation team kami. Kumbaga no pressure. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit parang si Kuya Jay sa akin parang very... Kasi pag live stream ka, yun na yun, nakikita na agad ng tao eh. Just enjoy the Kasi, wala kang... yung footage na yun gagamitin niyo lang afterwards eh. Hindi naman siya ipa-flash sa screen. Pero itong Enforce, very different siya. Ito rin yung pinaka-favorite kong pangyayari recently. Kasi yung pressure na kasi dun sa Enforce, yung iba rin yung pressure na na nakikita yung nakikita yung na yung shot mo dun sa tapos Screen. roving ka tapos diba? Tapos tayo, ilang cam tayo nun, acting like 5 pero ilan tayo? Yun na yung sagot ko sa next question. Ay, talaga. May next question pala. Ayun. So, sa akin, parang very, very new kasi you have to achieve many roles nung sa Enforce. Enjoyable siya sa akin kasi Tsaka I think challenging sa'yo kasi 'di ba, hindi ka naman talaga super nagka-camera, hindi 'di ba? talaga Very ako nagka-camera. si Chris pang post siya, animation, ganyan, editing. Kaya talagang na-stretch siya doon. Pero nag-enjoy ka naman doon, 'di ba? Na-stretch and na-stress. Sorry, na-stress and na-stretch. Pero super enjoy ko. Kasi iba yung feeling na parang may dedirekta sa'yo kung ano yung isushoot mo. Kung iba rin. Kasi May nagsabi ba, talon, Chris, talon. medyo kasi sa naman sir, sa Synergize where documentation lang tayo. Na feel ko
shucks, ano kaya yung Kanya-kanya. shucks, kulang pa ba yung shot na to? Ano pa na-miss out ko? So, ito naman, may didirekta talaga sa'yo na ito yung kailangan ko, ito. Yung Mas ano real lang. time. Yung challenge lang is paano mo siya gagawing unique sa next once next inulit, like crowd shot ulit, paano mo gagawing unique yun, yung saan ka pupunta. Maganda naman sa live event kasi ang daming pwede i-shoot, di ba? Ang daming tao ang daming characters. Yeah. So, enjoy talaga siya gawin. Shoutout kay Kuya Kaloy. Kuya Kaloy. Yeah, si Kuya. Oo. Grabe. Yeah. Grabe Sa siya. akin sa live event, usually ako yung nasa switcher. And Ayun, nagdi-direct. So ako yung The man taga-direct behind. sa mga tao, sa mga cameras. And Ano yung hindi mo na-enjoy? Joke hindi lang. ko na-enjoy shit. Ang challenge kasi pag ikaw yung nasa switcher, ikaw ngayon yung magtatahi ng mga shots. Yeah. So tapos at the same time, iniisip mo na ahead kung ano yung gusto mong makita, ano yung gusto mong ipakita. So doon lumalabas yung direction, Yeah. doon kung ano yung mga kukunan na shots. So I enjoy kapag yung ramdam mo na in sync kayo as a team. Na merong ganun yung bago mo pa sabihin, parang nababasa na nung cameraman yung gusto mo makita. So, yeah. Ayun. Parang grabe rin siguro dapat mataas yung tolerance mo sa pressure at panic, no? Kasi like for example, si Cam 1 nadapa. Wala kang Wala pa namang ganun or something na hindi pa kaya ni Cam 1, hindi pa makahanap ng tamang shot si Cam 1. So Cam 2 ka muna. Yung grabe yung kailangan kalmado ka sa mga ganyang role, no. Always. And grace, Maski yeah. yung mga taga live stream dapat magka-problema sa internet. So nakakatawa nga minsan yung sa natin, live event natin, wala na pala tayong internet pero tuloy lang lahat. Tuloy pa rin sa pag-shoot, pag-cover. So diba, isipin mo naka-live stream, nagka-camera kayo pala, hindi na kayo naka-live stream talaga. Pero bigyan pa rin best mo. Yeah. Sa akin memorable siguro nanday ko ng conference na napuntahan na nag behind the scene, pwedeng live stream team o kaya taga document. Sa akin, memorable yung nakamit ka ng mga bagong tao. Like, yung may inatanan ako na conference, 2010. First big conference ko yun. Ang mga, inasahin ako mag-interview ng mga delegates. Mga galing sa iba-ibang bansa. May mga black, may mga puti. Tapos may malaking contingency. Tapos, mga naka-green sila lahat. Green nga ba suit nila? Or yellow. Tapos mga puti. So, expected ko mga Amerikano. Tapos nung in-interview ko sila, lahat. Taga daw sila, South Africa. First time ko, doon ko lang nalaman. South Africa pala, hindi mga maitim. Ibang part pala ng Africa. So, talaga ako, para ako na-disorient ako. Sabi ko, talaga, South Africa. Pero yun, nakakaliw makamit ng Yung accent nila. Yeah. South African. Hindi. Ano sila? Proper English. Ano ba? Accent. Hindi sila, yeah. Pero it's fun to meet especially mga church conferences that you meet internationals from all around the globe. Masaya siya na feeling. Talaga. Ano yung pinaka naging pressure nyo sa kung ano mang event ang highlight nyo? Ano yung mga pressuring part? Nakaka-stress? Oo. Common man yan o unique? Actually, okay rin pag unique sa situation. So, syempre, you have to work as a team pag sa Ang ganun. nagkukos naman lagi ng pressure tao Like, depende sa tao na kasama mo or ka-work mo. Yung nagkukos din ng conflict, mga tao rin. So, pag kayo, you have a good harmony sa team mo. Kahit may stressful situation, kaya siya remedyohan palagi. So, napapansin ko yun nga, yung mga tao na may time na nagsisigawan sa mga teams. Minsan dun, yun yung cause ng yung pride sometimes, di ba? Or yung iba, hindi sanay sa ganung situation na ang out nila is to shout or to get mad at people. So yun. Meron talaga nangyayari na ganun. Yung pressure. Minsan pag yun nga, kapag hindi ka sanay, pwedeng emotionally mag-translate into anger or Make or break. Sa akin, hindi tao Yung HDMI cable.
Literal, hindi to most stressful, pero tinalala ko nung sa Limitless. Since yun, pangalawang beses kong makaka-experience mag-live stream cam op. Tapos, gumana na siya nung una eh. Pero yung gamit yung HDMI cable natin. Pero nung iti-test na, after mga few minutes na lang before mag-open yung doors at pumasok yung mga tao, nag-freeze siya yung pag-transmit ng video, ng wireless video. So medyo na-stress ako. Kasi ako lang nandun, pati si Kuya Pat from GCF. And walang akong kasama taga-APM. So, chat ko si Sir J kung, una syempre, chat GPT ko muna. Anong gagawin? Oh, legit. Dami time. Actually, yun yung nangyari nung sa Enforce. May ganun nangyari. Nag-chat GPT ako. Tapos sinunod ko lang siya. Oh, nasolve naman. O, di kaya ginawa ko ulit. Pero this time, di pa rin eh. Ayaw pa rin Buti niya. hindi mo binato yung camera, no? Pinato? Oo, buti. Hindi ka sobrang inis mo, binato mo yung bagong camera natin. Pero minsan ganun eh, yung pag tines mo, okay naman. Pero Oo on nga the, tinato pag malapit pa. na or doon sa event mismo. Yeah, ganun talaga. Mas buti na lang, ang ano doon, syempre, honestly, inside, medyo nagpapanik ako. Pero hindi ko pinapahalata. Kasi, syempre, kailangan mag-act na maayos, ganyan. Buti na lang, nakakatulong na kalmado pa rin si Kuya Pat, yung kasama ko, na patient din siya sa akin kapag binubuting-ting ko yung camera, ganyan. Then, nag-offer din siya ng help na para mag-try ng ibang cable. Yun, Okay. thank God, gumana. So, Actually, buti na lang may iba pa na stock, ganyan. Malalaman mo kung matagal na yung tao sa media eh, or sa live coverage. Parang ano na sila, Calm na. kalmado na kahit At prepared. kahit At nagka-troubleshoot. Oo. Yeah. Parang yung sa ano lang din. Yung sa Limitless, yung microphone, parang seamless din eh. Hindi sila yung parang, naku, wala na namang mic pa once binigay mo once may next na speaker. Usually, may konting kaba ka na pagkasalita niya sa walang lalabas na tunog. Laging may split second na ganong kaba. Pero sa Limitless, wala naman tayong na-encounter na gano'n eh. Siyempre, host ako, alam ko. Siguro sa akin yung one of the most memorable experience, stressful experience during live. Way back sa pandemic pa. Kasi nung nag-lockdown, yun nga. So we decided, I think lahat naman tayo na mag-online tayo. So dumating doon sa time na we started recording our services. So Sunday morning, so wala pang wala pang parang i-upload mo lang tapos automatic na siya magpe-play. So that time, live mo siyang i-stream sa OBS. Okay. Ayun. So kumbaga, tapos yun, nakadepend sa internet. Tapos pang mga, kanwari, nag-crash yung computer, di crash eh. So dahil ikaw lang mag-isa nun, at wala pa talagang live stream team, ang bigat nung ng burden na nakaano sa iyo, nakapag konting mali or o kaya ano ba yun yung parang delay. nade-delay or Latency. yung latency. 'Di ba yung nagpe-preach tapos biglang titigil. Tapos isip ko, ala, paano na to? So parang at the end, feel mo na perfect. kasalanan mo to. Hindi na siya maayos. Alam mo, natatawa ko kasi for example, pag nagkaka-problem sa for example, microphone or may biglang tumunog sa sound system, alam mo yung unang titingnan ng mga tao? Immediately. Oo. Titingin sila lagi. Hindi yun, dapat sanay ka na talaga. Yung tingin pa naman nila yung yung tingin na tingin mo na akala mo may bayad makatingin. Yung tingin na akala mo binabayaran ka talaga. Yung for example, sa slides, walang binigay na slide si let's say si guest pastor or what. Tapos magpapa-next slide si pastor o kaya may Bible verse na binanggit. Tapos very very common yung ganun eh, yung biglang magbabanggit siya ng Bible verse tapos expect niya na may slide. Hindi pala prepared. Dapat sobrang bilis mo nun, 'di ba? Siguro isang experience din. May isang live stream may isang event akong nag-serve as live stream director. Yung isang camera
ang relax siya sobra. Alam mo yun, yung parang chill lang talaga. Pag live stream director, di ba pag live stream dapat, cameraman, ready, ganyan, camera to. Siya, pakishoot ito. So, inaantay mo siyang magkunan yung shot na yun, pero wala na, lumipas na. Yung parang gano'n. So, medyo kapag sobrang chill. Utos ka ng utos, nagkakapi pa siya ata. Naalala ko tuloy, okay, Kuya Pat, okay yung pag mo dun, yung pag-instruct mo sa amin. Parang isa yun sa na-appreciate ko din. Kasi Talaga ba? hindi mo, hindi, usually sasabihin mo, Hindi ka na pressure kay Kuya Pat. hindi kasi may preparing siya na sasabihin bago niya Parang sabihin ready cam or- to eh. Dapat ganun tayo. May, Ready. ano yung sinasabi Set. mo Kuya Pat? Nakalimutan ko. Hold your horses. Standby. Oo, standby cam 3. Tsaka yung boses kasi ni Kuya Pat na standby, come on. Tsaka may concept Chill. tayo nun. Kuya. Kaya, kaya ba Confession mag-function ng isang live stream team na walang comset? Kaya na-experience pwede yun na ba yung ganun? Pwede naman, taas-taas lang kayo ng kamay. Ewan ko na lang kung magkakitaan. Dati wala kaming comset eh. Paano yun? Sisigawan mo. Walkie-talkie, ganon. Hindi, sa chat. Messenger. Chat. Grabe yun. Bahala. Iba Hindi. Discord. Ang mangyayari nun, Yes. magbibigay lang ng Call. kung ano, magbibigay lang yung camera ng shot. Wala ka ng ano doon. Wala ka ng, Bahala na. Ikaw na mag So, titingnan na lang ni director kung okay yung shot. Okay. Naisip ko parang, paano kung super spacious ng... Pwede rin, batayin mo ng mani. Actually, bukod pa dun sa cable, honestly, medyo na ako kapag iba yung nagdadirect sa akin na hindi ko kakilala. Naranasan ko dun sa Limitless. Bila ako kaninong boses to niya sa comset. Kaya so parang, pero ang pinaka-benefit, Kaya pala parang ang tamlay mo nun. hindi, kasi yung sa Limitless Prince kasi ata. si Kuya Prince, taga-APM, tsaka kayo po. Tapos sagot ako iba yung boses, so probably taga-GCF yun. And syempre, ko parang, kailangan kong ayusin. I mean, inaayos ko naman kapag kayo nagdadirect. ganun. sorry. Yari. Nakapanibago lang. Nakapanibago. Pero may benefit din yun kasi mas nagiging focus ka. Ganyan. Pero din, syempre, parang first time ko siyang makausap nun. Parang, Oo nga, no, tapos utos na utos agad ako rin, magagalit na. Di mo na nag-get together. Hindi mo na nagpakilala. Ayun. oh my God, nagulat talaga. Ladies and gentlemen. Nice to meet you, Chevy. Meron siya pinapagawa sa akin na parang shot, na hindi siya masatisfy na sa una. Kasi, eto po ba, okay na po ba to? Parang hindi daw. Tapos pinakit niya ako sa likod Baka ng stage. nanonood Tas sila. yun na. Hindi, pero Hindi, it's good to know. Kwentuhan lang Ayan, naman. Tama. Oo. Pero ayun, bukod din doon, ito na yung para sa akin most stressful moment ko. Yun nga, 1 man tayo sa cam 3 pero para tayong 5 man. Kung yung magro-roam around ka, Ba't ganyan. ba't ganun yung setup niyo? Dati inayos niyo muna bago kayo nagpunta. Hindi, kasi di ba, syempre, yun yung kailangan mo i-maximize since, hindi kayo madaming camera, di ba? So, hindi ka lang naka-standby sa isang station. Uy, alam mo, Stressful siya, pero fun siya. Kasi, ayun. Anong part yung stressful doon? Yung maghanap ako ng shots. Tapos, ang bigat kasi ng camera. Yung lead ko eh. So, yung tumatakbo ka, ganyan, nagalakad ka, focus. For ganyan. gaano kabigat yung camera? For, kasi camera siya with mount na 2 kilo. Yun, Isang kapag kilo. wala kang dalang Isang monopod kilo or siguro. any tripod, di ba? Para maging stable yung shots. Diba, mo. sir? Shady Diba? kasi. Merong mga camera na parang, di ba? yung sinusuot, yung may Dapat next. Yun nga, sabi nga ni Sir Keith. circuit. Pero monopod yung solusyon namin next time. Which is, Diba, yun nangyari sir? nung Diba? Limitless. Better na siya. Mga And one shots. more wireless cam. Isa pang Holyland. But Grabe, no? That's very useful, no? Yung Holyland 4K Nux plug. Sponsored yan. Na wala kang worry sa cable. Ayun no, next time na magbavolunteer sila. Yeah. Wow, thank you po. So, si Kuya Herbs, may event daw sila Hello sa po, July. Jenny. Kuya Herbs, God bless. Ay, Kuya Herbs. Uy, alam nyo, yung sa nung si Kuya Kaloy nag-volunteer na mag-Grove. Napaka-effortless ng lakad lang siya dun sa stage. Sa kanya oh. nga ako na-inspire umakyat ng stage eh. Grabe. Nag-usap kami ni Chevy nun eh. Parang, paano ba? Hindi siya nakaka-distracting nan.
kahit nasa stage siya. Tapos sobrang diretso niya lang. Actually, nung Asap nakikita lang ko eh. siya, nung nagsushoot siya nung mga worship, iniisa-isa niya eh. Yung mga worship team. Parang sobrang lapit masyado. Asap yung Mabuti hindi atake. Mga kamag-anak niya kasi yun. Kaya Iba-iba naman Pero alam tayong mo, sanay, style eh. experience Yeah. talaga siya. Yeah. at gusto niya rin. Okay, sige. Since we talked about, syempre hindi lang naman stress yung naranasan natin sa mga na-bless din tayo, nag-grow din tayo. So, this time naman, ano ang mga naging growth nyo or natutunan nyo from those challenges? Kailangan ba may matutunan? Hindi pwede. Hindi masaya sa pagsaserve, di ba nung panahon ng mga lockdown, yung mga unang live stream ng churches natin, nung panahon na maliit yung church natin, tapos mabagal yung internet, pero ang saya nung feeling na makapag-live stream ka. Kami memorable sa akin yung first time na live stream kami. Nag-stream year din kami nun eh. Yung isipin mo, church nyo, never kami nag-live stream, never kami nag-broadcast ng ng output online. Pero nung nakapag-live stream, ang saya ng feeling na alam mo, kahit hindi mo kasama physically yung mga ka-church mo, nabibless yung congregation through that small effort na pag-produce ng video, pag-live ng pastor, di ba, paggawa ng mga designs, ang ang sarap sa feeling na nakapag-serve ka in that capacity. Yeah. Practical, bago ka mag-serve, kumain ka. Kumain ka. Tinapay. Oo, hindi ng breakfast. Kasi pag papasok ka doon sa event na gutom, lalo na pag nasa live event ka, Tip number 1. manghihina ka talaga kasi may mga bubuhatin ka, may mga tapos takbo ka ng takbo. Nakakapagod talaga siya. So make sure na prep ka physically. Tip number 1 yun. For volunteers na maaga yung call time or may event na whole day. Tapos find things that make you happy. Like as simple as magdala ka ng breakfast na gusto mo, like, or kape, kung may kape ka na gusto mo, or may drinks ka na, 'di ba, na that will make you really energized. Sa akin yung time na tayo, synergize ba yun, yung nagdala ko ng cinnamon, araw-araw yun ang food ko. Sabi ko, ang saya ko na nun, yun lang, 'di ba? That makes me happy already. Kala ko find people that make you happy. Hindi. Pag church photographer ka. Alam mo yung camera kapag may Nakafocus may na kay eh. crush. Nandun lang eh. Effective ba yun siya? Hindi, alam niyo, isa din na nagpapasaya sa isang photographer, yung umiiyak na nag-worship. Talaga ba? Nakaabang na sila. Sa mga memes naman yan eh. Hindi, yung doon sa isang event natin di ba, kumukuha kayo ng mga picture na nag-worship. Tapos biglang titingin sa'yo sa camera ba? Chris, kwento mo siya synergize. Isa synergize po kasi mag-altar call na. Tapos may batang may batang nakaganon lang. Nakataas kamay pero nakabukas mata. Na-observe sa gitna. Nakita niya ako, gumanon ako sa gilid niya. Yung camera na. Paano nangyari? Pagkakita niya sa akin, bigla umiyak. Nag-acting. Hindi naman acting. Tinili lang niya. Feeling ko na-interrupt ko lang siya. Pero doon talaga siya papunta. Naging aware lang siya kasi nandyan ka na. Siguro additional tip din pag doing live coverage. Important na bago kayo mag-operate, mag-huddle muna kayo. For specifically for technical, kasi important na alam ng camera people kung ano yung gusto makita ni director. So, okay. Briefing. Tapos assignment kung saan pa pwesto. Tapos ano yung mga shots na pwedeng kunin. Ayun. Yung tanong ni Kuya Herb, Shot direction list. and vision. Importante. Siyempre, volunteers, iba-iba ng skill set, iba-ibang church galing. Maganda may document kayo, like especially kung magko-cover ng yung mga documentation team. 'Di ba, usually may group chat, mag-send ka ng mga shot list na gusto mo, instructions, types of shots na kailangan mo. So important 'yan for parang checklist for everyone. So, alamin mo kung ano kung meron ka ng program na mangyayari sa buong araw. Kasi that will give you an idea kung meron bang mga special number, may worship time. So, syempre, pag worship time, you wanna get shots ng mga
ang important kasi variety eh. Hindi yung parang pare-parehong shots yung ibibigay sa'yo. So, shot ng keyboard, shot ng drummer, shot ng toss, babalik sa tao, yung mga ganun ba. So, yeah. The more specific you are with the details, the less surprises sa sa actual event. And for me, I think very important. I don't think ginagawa siya ng lahat or nakikita ng lahat as very necessary, pero yung kahit one day lang na run through ng entire event with important yung mga key people, a day before the event is very important, especially for the tech people, lalo na yung sa syempre mag-flash kayo ng graphics, mag-flash kayo ng video and all that. Paano yung timing nun after ni speaker 1, speaker 2, and all that. Nakatulong siya. Ako as a host, parang siya sa akin nung sa Limitless. It helped me see the bigger picture ng event, na parang may familiarity na ako na okay. Especially nung sinabihan mo ako kaya Pat nung morning na kailangan nga pala ng mag-i-introduce ng workshop speaker doon sa main hall. Kasi wala nang nakaisip nun eh. Once na nag-break out sila into their rooms, ang nasa utak ko na kanya-kanya na silang introduce eh. Pero for the main hall part, parang So alam mo na Chris yung gagawin mo sa next na pag-host parang ng event natin. ikaw ulit lang host. Alam na ni Chris. So. Nakasimangot na siya. tapos rin pala, something na we have sa church usually pag may event, we really take time to pray and worship before we start preparing sa morning na yon ng event. We really gather everyone to Siguro magandang question din isa. Yung paano mo napapakalma sarili mo? Kasi very stressful yun eh, yung environment, no? How do you respond na ayun nga, na kalmado ka? Does it come with experience? Ako nako. Naman. Walang experience sa akin yung pagiging host. Wala pa akong experience na ganun. So I really had to rely Survival instincts. in prayer. Really had to rely in the Lord. I mean, dapat naman talaga, 'di ba? Pero in times na wala ka ng ng drama masasandalan, your main parang main sustaining sa dibdib mo is is si Lord, reminding you na iba nga yung reminder sa akin eh. Hindi siya yung encouraging eh. Parang nasa utak ko palagi nakaset na tandaan mo, hindi ikaw yung bida dito. Si Lord yung si Lord yung sentro ng dito. So dapat di ka kinakabahan kasi hindi naman ikaw yung mag-glorify dito. Hindi mo naman birthday. Oo, hindi mo naman birthday. Tapos hindi unique yung problema mo, okay? Parang self-dialogue na. Oo. So, May question tayo dito sa comment. yeah. How Kuya to Arbs. set na sakto or useful or distracting yung shots when it comes to Distracting yung creativity shots. or style? Maganda yan. So again, sa rin yan, sa style din. Experience. Yeah. Yeah, Kung experience composing ng mga shots. Mm-mm. Kung sa pag-document, shoot as much as you can. Na syempre may kanya-kanya tayong style ng pag-cover. Maganda. Variety is good. Get volunteers na iba-iba yung skill set, like may mga magagaling sa portrait, may mga galing sa parang documentary style na guerrilla style. Creative. So pag nakita mo yung portfolio nila, you can easily assign mga tasks. Sa pag live naman, live coverage, maganda kasi may communication naman, may direction from the live stream director, mga types of shot they will take. And doon magaguide yung yung the rest of the program. So depende pag worship, 'di ba? Syempre pag mabilis yung kanta, pag praise, maganda mag-create ng mga shots na interesting. Pag medyo solemn naman, mga steady shots, mostly focus on people, 'di ba? Yeah. So intimate. So depende rin sa flow ng Ako po share ko lang. In relation na rin din sa natin previous question about growth. Actually, dyan sa shots, sanay kasi ako na mag-shot na ang nakikita ko, film look. Diba? So, pang short film. So, may mga moving,
ganyan. Pero naiba yung approach na dito sa live streaming. Mostly static. Kailangan stable yung shots mo, ganyan. May mga panning din, pero hindi ka tulad dun sa film. Tapos direkta pa sa camera. I mean sa website or sa Facebook, 'di ba? So wala akong panahon para mag-isip kung okay na ba 'to. Parang agad-agad na trust ko na lang yung yung direction ng live stream director, which I think yun din yung challenge sa akin personally, na sundin lang yung sinasabi ng live stream director. Kasi ako, para sa akin, doon ako nag-grow sa sa submission tsaka humility, na ito yung nakikita niyang shots na maganda, sundin mo. Kasi ako personally, may mga gusto sana akong kunan. Parang after ma-flash nung camera ko, syempre mag-iikot na ako para maghanap ng shots gaya ng sabi niyo po. Kapag may gusto akong shot, itatapat ko doon, tapos hintayin ko na lang yung signal kung magugustuhan niyo yun, ganyan. Pero pag sinasabi niyo hanap ako ng ibang shots, sige, hanap ako ibang shots. Pero personally, gusto ko yun. So, syempre, parang sa isip-isip ko, mas nakikita ni Kuya Pat yung kabuuan eh. So, sundin ko na lang, ganyan. So, na-test yung ko doon, yung submission, tsaka humility, which is doon ako nag-grow sa part na yon bilang live stream camera operator. Usually pag gano'n na may mga times nga na may ino-offer na shots tapos sabi ko hanap na iba. Kasi nabigay na siya before or nabigay na sa ibang shot ng ibang tao. So putting it up again, magmumukha na siyang redundant. So ganun din yun eh, parang sa akin balance of yung sana hindi ma-hurt si Sebs na hindi ko ginamit yung shot niya, yung mga ganun, diba? So naisip ko rin naman yun. Yeah. So in terms of direction sa live stream, doon ko na-realize na iba ang entertainment talaga sa worship service live stream. Ako personally, less Faces. direct faces. Alam mo yun, yung parang yung nasa frame isang tao lang. I don't want to put attention on just one person. So usually pag tao, group of people siya. 3 or more. 3, 5. Actually 3 konti pa nga eh. 5 or more. Crowd Kasi ayokong ma-focus yung tao. Kasi syempre nanonood sila doon sa LED. Ano yan? Parang gano'n. So Ma-distract. mas malayo. Ayun. Or creative Tapos shots like raising hands, di ba? Yung mga silhouette. ganun. Yeah. Sa worship team, pag nagsushoot ka, ganun din. Wag mag-dwell sa isang face. No? Pero definitely, kung ikaw yung worship leader, kukunan mo siya. Yeah. Diba? Pero, yeah. Ako wala talaga. Actually, natututo lang naman ako sa sinasabi niyo. Kasi trainee pa lang po ako sa camera. Pero isa yun sa mga in-enjoy ko yung working with Kuya Pat and Kuya Jay and Prince sa directing. Kasi maliban sa worship, maliban sa praise, sa fast song, sa slow song, meron din yung 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 biglang may magtataas, yung pastor magpe-preach, tapos biglang magpapataasin niya ng kamay yung mga tao, tapos dapat ready ka kasi kukunin mo yung mga reaction ng tao. So in a way, parang it's a different kind of challenge din within the event or the conference na hindi siya paulit-ulit yung gagawin mo. Malaking part sa sa coverage yung anticipation yung ina-expect mo, anticipating what the person will do. Para pag ginawa niya, ready ka to capture. Doon ko na po siya parang na-enjoy nung parang kasi pasok sa utak ko, parang what if unahan ko na si Kuya Pat na na ihanapan ko kaya ng to. Lalo na kay Prince, kasi nung sa amin ni Prince, very lax na. Yun na yung tawag dito. Hindi message yun eh. Basta puro kuha lang ng mga tao, ng mga mga pumipilang tao, gumagalaw, naglalakad. So parang may freedom na what if unahan ko kaya yung ni Prince, tapos patingnan ko na lang sa kanya kung okay yung shot.
it feels very good na parang okay, kaya ko rin pala maging creative sa ganitong part kahit hindi naman ako camera person even before. So I would say na I would give an advice siguro to fellow volunteers na don't be scared pag may binibigay na task sa inyo. Don't be scared pag may bagong equipment din at in-entrust sa inyo. Probably in-entrust sa inyo kasi there's really a reason why na kung bakit ibibigay sa inyo yung gamit na yun or yung part ng ministry na yun, yung role na yun. It will really make you happy, I would say. You won't hear that much, pero it's you're really gonna enjoy it. Kasi I really enjoyed it nung part na yun. Kaya nga nung Limitless hindi ko inasahang magiging host ako kasi yung utak ko nung pa lang is yes, baka mag-roving na naman kami, matatry ko na naman. Ready ka na talaga pag-host ang next event. Congratulations, Chris. You did a very good job. Ayun. So moving forward, let's just share what are your key takeaways or highlights sa mga napag-usapan natin today. I know there's many. Pero yeah, kung anong best na takeaways. Yeah. Siguro prepare as much as you can talaga physically, mentally. Tapos yung mga equipment, make a list of everything that you will bring. Tandaan mo, live event, maraming pwedeng mangyari, maraming pwedeng kapalpakan. Yes, may mga masisirang gamit talaga, 'di ba? May mga experience kami, nasira yung ganito, nasira yung ganyan, pero tuloy pa rin. Have backups. May isang event ako na yung pinag-coveran ko, yung first event yung kinento ko noong 2010. May incident nangyari, yung camera na gamit nila, 'di ba? Camera, lens, nahati sa gitna. So hindi nila alam kung sinong nakasira. So ask lang volunteers, magpa-file ng incident report, pero nangyari yung mga bagay na yun, tuloy pa rin yung event, 'di ba? Especially mga church events, tuloy. Hindi matitigil ang gawain kung may mga ganong incident. Tapos take time to worship. Yes, Kung sir. especially mga church events, ang daming nasa harapan ka, frontline ka ng nasa harapan ka ng mga nag-worship, ng worship team, ng band. Take time to worship, hindi ka lang basta nandun mag-cover, mag-shoot. You can raise your hand, you can worship, you can sing while you're serving. Tapos ako naman pag may docu team that I encourage to worship also. Minsan shoot kami ng shoot. Yung docu team ko nakahiga na rin sa seg, nagpe-pray, nag-worship. Okay lang 'yan. So yun, masaya mag live event. To see it firsthand nangyayari sa harapan mo yung pagbago ni Lord. Yun ang masaya doon. Sa akin naman when it comes sa spiritual mo, syempre hindi maiwasan talaga may mga mistakes na mangyayari or hindi mo inasahang mga circumstances na katulad ng blackout, di ba? So, I think give yourself grace and make room for God to move. Kung nagkamali ka man, again, wag mo sisihin yung sarili mo, 'di ba? Wag mo i-condemn yung sarili mo. I-allow mo na yun yung opportunity para si Lord yung mag-shine. 'Di ba? Kung ano yung power na bibigay niya sa iyo, 'di ba? Paano kanya strengthen, 'di ba? And yun nga, again, kapag may mga times na feeling mo na hindi ka na-appreciate kasi nga natetest na parang ito yung skill ko, ito yung ability ko eh. Again, hindi dapat yun yung mag-shine, hindi dapat ma-outshine ng abilities natin yung presence ni God dun sa room kung saan ka nagko-coverage. So, To the tune of Shine, Jesus, shine, feel this. napakanta pa nga. Pero ayun, our goal lagi is excellence. And yung excellence doesn't mean na ikaw yung mag-glorify kundi si God through your work. Yun. Sa akin siguro always go back to the why kung bakit mo ginagawa yung isang bagay. So for example, nagla-live coverage kayo. Minsan kasi it's easy to to be focus on technicalities. Pero I think what will really improve and kumbaga na hindi ka madidistract sa ginagawa mo is bakit mo ginagawa yung bagay na yun. And usually for live coverage, you're doing that to help yung mga nanonood na maintindihan yung mensahe. So
you want to do a good job, no, sa pag-cover ng event na yun. Ayun. So, and also yung importance ng teamwork dito sa paggagawa ng live coverage. Kasi hindi lang naman ikaw you have to rely on your team. So, if it will help na bago pa mag-start yung work ninyo, ay meron na kayong nagkakapalagayan na kayo ng loob, help to solidify your team bago kayo sumabak. Amen. Yeah, for me, it's really I think yung takeaway ko is yung comparison ko from events to versus events that glorify the Lord. Kasi when you operate in an event, no, na just for the sake of like corporate event or business, you really have to do the work, no. Of course, it calls for excellence and all that. In the same way, ganun din naman sa mga church event. But something that will never run out is grace ng Panginoon sa mga conferences, sa mga in events that you can volunteer to minister. Grace ng Panginoon ang really nagsashine, pinaka kailangan natin with whatever role or task that we are doing, and also that we have this peace always, no, na regardless of what happens, as long as your heart is centered in glorifying the Lord, no, you can have that peace kahit even in your, I'm not saying that you shouldn't prepare, but in your lack of preparation, there's always a certain level na hindi mo napagpreparan. Dahil na kung may mga biglaang nangyayari, there's always a moment talaga na, or shortcoming talaga, paminsan-minsan. And usually pag ganyan, talsik ka na sa mga events na professional, na secular. But if you're doing it for the Lord, you always have that peace na, Lord, you are in control. I know that I'm controlling this camera, pero you are in control of the entire thing. So worrying is useless when I'm serving, because I know that you have it all, no. Ikaw ang may hawak kung anong mag-glorify sa'yo at ano ang hindi. And this is something that we will always see and experience whenever we minister, whenever we serve, no. It will always be a learning lesson for everybody. And yeah, for volunteers, for mga bagong volunteers at church, ina-encourage ko po kayo na tumalon kayo agad sa mga ganyan, mga conference, mga church events. You will really grow. I mean, apart from the Sunday services that you have, apart from the routine other stuff that you have, church conferences and all that, marami po tayong matututunan dun. And yeah, thank you so much for staying in this episode and listening to us. This is episode 12. Tuloy-tuloy po tayo. We have more episodes to come, more gimmick. Marami pang pangyayari. Share ko lang, baka makalimutan ko. Guys, you can suggest anything, no, na kung anong gusto nyong topic next time, or anong gusto nyong ganap na mangyari for our future episodes, or maybe sa MMF, no? Yeah, or maybe you want us to invite someone like for example, yung Forrest Frank. yes, or yung head ng Facebook, Big 'di ba? time. Yung may-ari ng Facebook. Yung bida sa Josen, sino ngayon? Yun. So, feel free. We are open to suggestions just to improve the content that we are producing. It really helps when you engage in this podcast. Tuloy-tuloy po tayo dito. And Shab will share saan nyo kami ma-follow and everything. Yeah, follow us on Spotify. Diba? Black Shirt Crew Podcast. And syempre, join na rin kayo ng Media Ministry Forum, since doon talaga nag-gather lahat ng mga creatives sa church, diba? And yun, we can continue our conversation there. Yeah. Ayan, if nothing else, guys, everyone. Thank you very much. Maraming salamat. Again, Yes, this is the Black Shirt Crew. thank you. My name is Chris. My name is Shelby.
My name is Pat. Ako si JR. See you again, guys, in the next episode. Bye. Peace out. Hi! Thank you for listening to the Black Shirt Crew Podcast. Tuloy natin ang kwentuhan. Join our Facebook group community at Media and Ministry Forum. Kita-kits!